Hello ladies and gentlemen, this is Sunny of Sunrise 75 channel, the home of educational and positive videos. And in today's video, I'll be sharing to you the gospel from the Gospel of Saint Mark, chapter 10, verses 17 to 30. Ayan, let me just share this to you. This is in Filipino. Si Jesus at ang mayamang lalaki. At nang palakad na siya, isang tao ang patakbong sumalubong sa kanya at paluhod na nagtanong, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin para magmana ng buhay na walang hanggan?" Sumagot sa kanya si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag makiapid, huwag magnakaw, huwag manirang puri sa kapwa, huwag mandaya, igalang ang iyong ama at ina." Sinabi sa kanya ng tao, "Sinunod ko ang lahat ng ito mula pagkabata. Ano pa ang kulang ko?" Kaya tinitigan siya ni Jesus at minahal siya. At sinabi, "Isa ang kulang sa iyo. Umuwi ka at ipagbili ang lahat ng iyo at ibigay sa mga dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At saka ka bumalik para sumunod sa akin." Pinanghinaan ng loob ang tao sa salitang ito at umalis na malungkot sapagkat napakayaman niya. Kaya tumingin si Jesus sa paligid at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap ng makapasok ang mga may kayamanan sa kaharian ng Diyos." So, may karugtong pa po yun, but I'd like to give a little reflection. This is just my personal reflection from the reading that we have today. Alam nyo, mukhang marami tayong mga bagay na dapat ay balikan at i-remind ang ating sarili, i-refresh. Ano ba talaga ang dahilan bakit tayo nandito sa mundo at ano yung tunay na makapagpapasaya, makakapagpaligaya sa atin ng lubusan. Ayan. I'd like to focus on the word detachment. Tayong mga tao ay madali tayong ma-attach, no? Sa bagay, sa tao, kasama yung kayamanan, posisyon na meron tayo. But we have to learn from this word detachment. Kailangan nating matutong mag-detach, yung kumawala, no? Kasi maraming mga bagay sa buhay na parang akala natin ay hindi na mawawala sa atin, hindi matatanggal at may enjoy natin siya forever. Habang tayo nandito sa mundo, kailangan ma-remind tayo na hindi lahat ng kung anong meron tayo ay magiging atin forever. Like ang kayamanan natin, ang ating posisyon, lahat ng meron tayo, kahit nga yung mga taong nakapaligid sa atin, mga karelasyon natin, mga kapamilya natin, they are not forever. And we have to learn how to detach, no? And then when it comes to the blessings that we are receiving from the Lord, ayan, paano nga daw siya nagiging blessing, sabi ng pari kanina? Those things that we receive are being shared to others. But if they are not yet shared to others, at tayo lang yung nag-enjoy, tayo lang yung nagpasasa, mukhang hindi naman magiging masaya tayo ng lubusan. And hindi tayo magiging blessing para sa iba. Mas magiging tunay tayong blessing at magiging blessings yung mga natatanggap natin if we know how to share. After all, lahat ng meron tayo, they are not forever. They are just temporary. And we should learn how to detach.